Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Anthony Davis, mas malaki pa ang kikitain kumpara kay Lucas sa susunod na 3 taon. Sino ang Asian player na si Fan Bozeng? Marunong mamili ang Brooklyn Nets. At may good news kay Gary Payton, ang Warriors may hinihintay lang. Bagamat walang inaasahan na ititrade ng Dallas Mavericks ang isang player na kasing husay ni Luka Doncic, sinasamantala ngayon ng Los Angeles Lakers ang di inaasahang regalong ito. Ipinakita ni Doncic ang kanyang commitment sa team matapos pumirma ng 3 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $165 milyong. Maaaring mukhang napakalaking halaga nito, pero paano kung ihambing ito sa kikitain ni Anthony Davis sa susunod na 3 season? Sa totoo lang, itinrade ng Mavs si Doncic sa Lakers sa isang deal na pangunahing nakasentro kay Davis na sinasabing may magandang relasyon sa GM ng Dallas na si Nico Harrison. Walang duda na si AD ay isang espesyal na talento at siya ay may mahalagang papel noong NBA Championship ng Lakers. Gayunpaman, palaging naging problema niya ang mga injury sa buong career niya. Bukod pa rito, 32 taon na siya, kaya malamang ay tataas pa ang tsansa niyang ma-injury habang nasa Mavericks siya. Tungkol naman sa kanyang kontrata, napakalaki ng bayad sa kanya sa susunod na 3 taon. Sa kabuuan, mahigit $175 milyong ang utang ng Mavericks kay AD hanggang sa matapos ang 3 season. Kung ihahambing ito sa sweldo ni Doncic sa parehong panahon, makikita kung gaano kalaking diskwento ang nakuha ng Lakers. Huwag din nating kalimutan na si Doncic ay 26 na taon pa lang at nasa pinakamagandang kondisyon ng kanyang career bago magsimula ang bagong NBA season. Ang kabuang kikitain ni Luka ay nasa $150 milyong pagsapit ng 2027-28 NBA season. Iyan ay $25 milyong na mas mababa kaysa sa babayaran ng Mavericks kay Davis. Mayroon ding 57 milyon na player option si Doncic para sa susunod na 3 taon na inaasahang tatanggihan niya upang pumirma ng inaasahang 5-year $417 million na kontrata sa Lakers. Bukod sa pagpirma ng extension ng kanyang kontrata, malinaw na rin ang plano ni Doncic na lumaban para sa susunod na taon para sa NBA title. Kaya't malinaw na nais niya na magdala ng maraming championship sa City of Angels. Dahil dito ang tanging magagawa na lang ng Mavericks upang pantayan ito ay ang manalo ng kampyonato kasama si Davis. Oo, dinraft ng Mavericks si Cooper Flagg na inaasahang magiging susunod na cornerstone ng kanilang prangkisa. Pero hanggat hindi pa siya handa, kailangang manalo muna ng NBA Championship ang Mavericks kasama si AD upang maibsan ang kahihiyan sa biglaang pag-trade kay Doncic na sa lahat ng bagay ay naka-move on na mula sa team. Sa sumunod na balita naman, sa kabila ng pagpasok ng Brooklyn Nets ngayong taon sa NBA draft na may 5 first-round picks, kakaunti ang nakakikita sa kanila bilang isa sa mga nangungunang team sa Eastern Conference. Sa katunayan, may mga anonymous na NBA executive na nangutya sa mga pinili ng Nets sa unang round ng draft. Kaya naman, hindi na nakakagulat na patuloy pa rin silang naghahanap ng mahahalagang dagdag sa kanilang roster. Ayon kay NBA insider Michael Scotto, pinapirma na ng Nets si Fan Bozeng ng bagong kontrata para sa bagong NBA season. Dahil hindi dumaan si Zeng sa tradisyonal na landas ng paglalaro sa NCAA, hindi na rin katakataka na marami ang hindi pamilyar sa bagong player ng Nets. Si Zeng na 22 taon ay isa sa mga pinakamahusay na prospect mula sa Beijing Ducks ng Chinese Basketball Association. Tumitindig siya sa taas na 6'11". May potensyal siyang makilala sa NBA sa tulong ng Nets. Sa kanyang panahon sa CBA, nag-average siya ng kahangahangang 12 puntos, 4 na rebounds at 1 assists bawat laro para sa Ducks. Nag-shoot rin siya ng 46% mula sa field at 38% mula sa 3-point line. Kapag isinama pa ang kanyang 80% free throw shooting, malinaw na si Zeng ay isang efficient scorer. Sinubukan ni Zeng ang kanyang kapalaran, 3 taon na ang nakalilipas para sa NBA draft, ngunit walang teams na nagtiwala sa kanyang kakayahan noon. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang hindi niya kahangahangang performance sa G League. Bago pa siya mapunta sa Beijing Ducks ng CBA, sandali siyang naglaro para sa G League Ignite sa 2021-22 tip-off tournament. Subalit, nagtala lang siya ng 3 puntos, 1 rebound at 1 assist kada laro sa loob ng 9 na laro, kung saan 3 ay siya ang nagsimula.
Nag-shoot lamang siya ng 36% mula sa field, ngunit nakapagpakita ng maayos na 40% mula sa 3-point area. Gayunpaman, tila pinaghusayan ni Zeng ang kanyang laro at ngayon ay may pagkakataon na siyang tuluyang makapag-debut sa NBA sa darating na season. Sa huling balita, ayon sa ulat ni Jake Weinbach, malapit na umanong makuha ng Golden State Warriors ang ilang veteranong reinforcement dahil may mga verbal commitment na mula kina Al Horford, DeAnthony Melton at Gary Payton. Gayunpaman, hindi pa opisyal ang mga deal na ito dahil sa hindi pa nare-resolbang negosasyon sa restricted free agent na si Jonathan Kuminga. Ayon naman kay NBA insider Mark Stein sa Willard and Dibs, inaasahan ng Golden State na tuluyang maisara ang mga kasunduan kina Horford at Melton kapag nagkaroon na ng sapat na cap space. Sa ngayon, limitado ang galaw ng team dahil sa hard cap na na-activate matapos lumagpas sa ilang spending thresholds ng NBA. Si Melton na 27 taon ay sandaling naglaro para sa Warriors noong nakaraang season bago magtamo ng ACL injury makalipas lamang ang 6 na laro. Na-trade siya kalaunan sa Brooklyn, ngunit ngayon ay tinatarget siyang ibalik ng Warriors dahil sa kanyang depensa at kakayahang mag-shoot mula sa 3-point range. Bagamat interesado rin ng Lakers, nananatiling paborito ang Golden State na muling pumirma kay Melton na nagtala ng average na 10 puntos at 37% shooting mula sa 3-point line sa maikling panahong nasa Warriors. Samantala, si Horford na 39 na taon ay isa ring pangunahing prioridad ng front office. Matapos ang kanyang ika-18 NBA season kasama ang Boston Celtics, pinag-iisipan niya ngayon ang pagbabalik para sa ika-19 na season. Ang Warriors na matagal nang nagpapakita ng interes ay isa sa ilang team na humahabol sa kanya. Bukod kina Horford at Melton, pinag-iisipan din ng Warriors ang muling pagkuha kay Gary Payton ayon kay Tim Kawakami ng The San Francisco Standard. Si Payton na 31 taon ay nananatiling free agent at matagal nang itinuturing na asset ng team pagdating sa depensa. Nag-average siya ng 6 na puntos at 3 rebounds sa loob ng 62 regular season games nung nakaraang season habang nag-shoot ng 57% mula sa field. May mahalagang papel din siya sa postseason kabilang ang playoff career high na 16 na puntos sa panalo laban sa Houston. Orihinal na pinirmahan ng Warriors si Payton noong pandemya at naging mahalagang bahagi siya ng kampanya ng team tungo sa kampyonato. Bumalik siya sa team sa isang 4-team trade noon at mula noon ay naging maaasahang perimeter defender. Hanggang hindi pa naaayos ang kontrata ni JK, mananatiling nakabinbin ang 3 posibleng karagdagang player. Ngunit ayon sa mga sources sa liga, inaasahan ng marami na maayos at maisasara ng Warriors ang mga kontrata ng mga veteranong ito sa lalong madaling panahon kapag naging posible na ito ayon sa salary cap.